Chapter 16. Hindi alam ni Mia kung paano ba niya ipapaliwanag ang lahat. Nahihiya tuloy siya dahil nasangkot pa siya sa gulo. Bahagyang nakayuko ang ulo niya at pinaglalaruan ang mga daliri niya habang nakaupo sa sofa ni Aiden. Tahimik lang naman si Aiden saka nagbaba ng malamig na tubig sa lamesa. I'm sorry, mahinang wika ni Mia habang nananatiling nakayuko ang ulo niya. Ayaw niya nang nadadamay si Aiden dahil sa kagagagawan niya. Lumapit naman si Aiden sa likod ni Mia saka inalis ang pagkakatali ng magulo niya ng buhok. You don't need to say sorry, sila ang dapat mag-sorry dahil sila ang nanakit sa'yo. I'm sorry if I'm not there when you need me. Walang sino man ang pwedeng manakit sa'yo Mia, they will pay for it. Malambing na wika ni Aiden habang inaayos ang pagkakatali sa buhok ni Mia. Ayaw kong masira ang imahe mo Aiden nang dahil lang sakin. Hindi pa rin tamang pinagbantaan mo pa ang mga guest mo para lang sa isang empleyado. Nang matapos na itali ni Aiden ang buhok ni Mia ay umupo siya sa tabi niya. Hinawakan niya sa magkabilang balikat si Mia para iharap sa kanya. Ako nang bahala babe, huwag kanilang gagalawin at wala akong gagawin sa kanila. Napabuntong hininga na lang si Mia dahil kahit ano yatang sabihin niya ay walang pinapakinggan si Aiden. Ayaw niya nang may nagagawa si Aiden nang dahil lang sa kanya. Maayos ang buhay ni Aiden at ayaw ni Mia na guluhin iyon nang dahil lang sa pinili siyang kampihan ng binata. You don't have to worry, wala silang karapatan na saktan ka. Oras na nakita ko yun magkakamatayan na, naipikit ni Mia ang mga mata niya nang haplosan ni Aiden ang pisngi niya. Naramdaman na lang din niya ang pagdampi ng labi ni Aiden sa noo niya. Wala na siyang ibang hihilingin kundi ang makasama ang taong kasama niya ngayon, kung hindi magiging malupit ang tadhana sa kanilang dalawa. Pilit silang kakapit sa isa't isa. Inihilig ni Mia ang ulo niya sa dibdib ni Aiden habang si Aiden naman ay mahigpit na nakayakap kay Mia. Naikuyom na lang ni Aiden ang kamao niya nang maalala niya kung anong nakita niya sa TV nang makalabas si Mia sa kwarto na iyon. Malaki ang pagpipigil ni Aiden kanina para hindi saktan ang mga taong nanakit kay Mia kahapon. Pilit niyang sinasabi sa sarili na babae pa rin ang mga ito at dapat pa ring respetuhin. Matindi ang galit niya kanina nang makita ang kuha ng Stevie kay Raul. Mag-iingat ka rito, kapag nagkaproblema na naman tawagan mo lang ako. Anas ni Aiden, ngayon na ang lipad niya patungong Amerika para sa negosyo. Oo naman po, huwag kang mag-alala. Akala mo naman aabutin ka ng 1 taon doon. Lumapit na si Aiden kay Mia para yakapin ito. Kung pwede lang na huwag niya nang gawin kung ano ang gagawin niya sa Amerika kaso kailangan. If someone touch and hurt you again, mark my words, they will pay for it. Seryoso pa niyang wika kaya natawa si Mia. Matagal na ako rito, ngayon lang naman ito nangyari eh. Saka kung sakali, ako na mismo ang iiwas sa gulo. Kumalas na sa pagkakayakap si Aiden saka ikinawit ang mga tumakas na buhok sa likod ng tenga ni Mia. I'll see you after 3 days babe, we have to go now. Tumango na lang si Mia saka pinanood na lumayo sa kanya si Aiden, natawa pa siya nang muling bumalik si Aiden sa kanya para muli siyang yakapin at halikan sa labi. Take care babe. Oo na, sige na umalis ka na dahil baka malate pa kayo sa flight nyo. Kumaway na lang si Mia sa kanya saka pinanood ang paglayo ng sasakyan ni Aiden. Masaya siyang maramdaman ang totoong nararamdaman sa kanya ng binata. Iba talaga kapag in love, mahirap pakawalan. Pang-aasar ni Stella. Sira ka talaga. Anas naman ni Mia saka tumalikod at bumalik na sila sa loob ng hotel. Grabe, ang sarap palang magmahal ng isang Aiden Hernandez no. Sayang nag-iisa lang sa mundo. Ikaw, kung ano-ano pinagsasabi mo. Totoo naman alam mo may maganda rin palang nagawa iyang ex mong yan alam mo kung bakit. Dahil kung hindi ka hiniwalayan ni Jackson hindi magtatagpo ang landas niyong dalawa ni Sir Aiden. Baka nga hanggang ngayon nagpapakatanga ka pa rin sa Jackson na yun, akala mo kung sinong pogi, ang pangit-pangit naman. Panlalait pa ni Stella kaya natatawa na lang sa kanya si Mia. Nagtungo na silang dalawa sa pwesto nila ngayon para sa trabaho nila. Itinuon na lang ni Mia ang oras niya sa pagtatrabaho. Maya-maya ay pumasok si Sarah sa kwartong pinaglilinisan niya. Tinatawag ka ni Stella, magkita raw kayong dalawa sa likod ng hotel. Aniya saka lumabas din kaagad.
Nagtataka naman si Mia kung bakit biglaan naman ang pagpapatawag sa kanya ni Stella gayong halos kakahiwalay lang nilang dalawa. Hindi niya naman na natanong si Sarah dahil umalis din naman ito kaagad. Anong trip ng babaeng yun? Taka pa ring tanong ni Mia. Lumabas na siya ng kwarto saka nagtungo sa likod ng hotel. Hindi niya maintindihan kung anong trip ng kaibigan. O anong trip yan? Tanong ni Mia nang makarating siya. Nakatalikod pa rin sa kanya ang isang babae at natigilan na lang si Mia nang hindi si Stella ang nakatagpo niya ngayon kundi si Mrs. Hernandez. Ma'am Olivia, aniya sa mahinang boses, nginisya naman siya ng ginang. May inilabas pa siyang suitcase na naglalaman ng ilang milyon. Gusto lang naman kitang makausap, ayaw ko nang patagilan pa ito. I hope madali kang kausap. Binuksan na ni Mrs. Hernandez ang daladala niyang suitcase at tumambad nga kay Mia ang napakaraming pera na tig-1,000. Nakangiti pang tiningnan ni Mrs. Hernandez si Mia. Sana tanggapin mo ang munting regalo ko sa iyo, Ms. Morales. At ano naman ho ang kapalit? Hindi na maganda ang kutob ni Mia sa usapan nilang ito lalo na nang ngumiti si Mrs. Hernandez. Simple lang, kung saan mo ako mapapasaya. Napabuntong hininga si Mia at tiningnan ang suitcase na napakaraming pera. Siguro naman ay pwede na ito para makapagsimula ka, diba? Dagdag pa ni Mrs. Hernandez. Moalang-galang na ho, ma'am, siguro nga ganito lang ako, nasa mababang antas ng pamumuhay pero hindi po ako katulad ng iniisip nyo. Kailanman ang pagmamahal ay hindi nabibili at kung ganun nga po, baka hindi na ako nagdalawang isip pero hindi po ako ganung babae. Hindi ko ho matatanggap yan, ma'am. Nagtiim naman ang bagang ni Mrs. Hernandez pero kinalma niya ang sarili niya. Kulang pa ba? Name your price, Ms. Morales, madali lang naman akong kausap eh. Malumanay pa rin niyang aniya pero hindi matitinag sa pera si Mia. Walang halaga ang makakapantay sa nararamdaman nilang dalawa ni Aiden. Pasensya na ma'am pero kahit ilang milyon pa ang ibigay niyo sakin hindi ko po yun tatanggapin. I truly love your son at kahit na wala akong maipagmamalaki, I can stay beside him as long as I can. Hilaw namang natawa si Mrs. Hernandez. Walang magagawa ang pagmamahal mo sa anak ko, walang patutunguhan ng isang pagmamahal. Sisirain lang ng pagmamahal na sinasabi mo ang buhay ng anak ko. Sigaw niya narito, bahagyang iniyuko ni Mia ang ulo niya para magbigay galang pa rin kay Mrs. Hernandez. Walang magagawa ang pagmamahal mo sa anak ko, walang patutunguhan ng isang pagmamahal. Sisirain lang ng pagmamahal na sinasabi mo ang buhay ng anak ko. Sigaw niya narito, bahagyang iniyuko ni Mia ang ulo niya para magbigay galang pa rin kay Mrs. Hernandez. Huwag niyo naman po sana kaming husgahan, ma'am. Nagmahal din po kayo at alam kong alam niyo ang pakiramdam nun, walang halagang papantay kapag nagmahal ka. Tinawanan lang ni Mrs. Hernandez si Mia. Oo, nagmahal din ako at ranas na ranas ko lahat, ibinigay ko lahat pero hindi naging sapat. Ang pagmamahal na yan ang muntik sumire ng buhay ko. Kaya hindi ko hahayaan ang anak ko na sayo mapupunta. Walang magagawa ang pagmamahal mo oras na nangailangan siya. Hindi maintindihan ni Mia ang sinasabi ni Mrs. Hernandez, nagmahal siya at iyon ang muntik sumire ng buhay niya. Paano? Maayos naman ang buhay nila ngayon ni Mr. Hernandez. Punong-puno ng katanungan ang isip ni Mia, hindi ba sila naging maayos ni Mr. Hernandez? Siguro nga po, wala akong kayamanan pero may dignidad at respeto ako sa sarili ko, Ma'am Olivia. Kahit ilang milyon o kayamanan niyo pa ang iharap niyo sakin, hindi ko yan tatanggapin. Pasensya na, mauna na po ako, akmang tatalikod na sana si Mia nang sapilitang hinayla ni Mrs. Hernandez ang buhok niya sa kanya malakas na sinampal si Mia. Napaawang na lang ang bibig ni Mia at hindi makapaniwalang tiningnan si Mrs. Hernandez na galit na ngayon. Hindi ako titigil hanggat kayo pa rin ng anak ko. I am just doing what is best for him. Dahil alam ko na kung anong mangyayari. Balang araw, maiintindihan mo rin ako na ikaw nga ang sumisira ng buhay niya. Huwag na huwag kang aasa na magugustuhan kita dahil kahit kailan hindi yun mangyayari. Ako ang magiging bangungot mo, Ms. Morales. Maling pinasok mo ang mundo namin. Pagbabanta pa niya sa kanya tinalikuran si Mia dala-dala ang binitawan niyang suitcase kanina. Napabuntong hininga na lang si Mia, ano pa nga bang aasahan niya? Nagpapanggap pa lang naman sila noon ni Aiden ay ayaw na talaga sa kanya ni Mrs. Hernandez. Napahawak na lang siya sa pisngi niyang nangiinit pa rin dahil sa malakas na sampal ng ginang.
Mapait siyang napangiti, she really loves Aiden at lalaban siya kung hanggang saan ang kaya niya. Inayos niya na ang reaksyon ng mukha niya, dapat masigla pa rin siya at masayang tingnan para hindi magtaka ang mga taong nakapaligid sa kanya. Lumipas pa ang mga araw, pumasok na siya sa opisina ni Mrs. Hernandez. Hindi niya alam kung bakit dito siya idinala ngayon gayong may sariling tagapaglinis ang bawat opisina. Kasama niya ang isang babaeng hindi niya kilala. Ikaw ba ang palaging naglilinis dito? Pambabasag ni Mia sa katahimikan nilang dalawa. Naiilang kasi siyang gumalaw lalo na at hindi sila magkakilala. Hindi, ngayon lang din ako naglinis dito. Ang alam ko ay nag-take ng leave ang naglilinis dito. Sagot niya, napatangu-tangu na lang si Mia. Nasagot naman na ang katanungan sa isip niya. Naglilinis na siya sa parte ng mga bintana nang magulat siya dahil may bumagsak na isang bagay. Kinakabahan niyang tiningnan ang kasama niyang babaeng nakatingin na ngayon sa isang napakagandang vase. Anong nangyari? Tanong ni Mia sa kanilapitan ang babaeng tila nanginginig naman na sa takot. Tiningnan ni Mia ang bumagsak at basag-basag na ito. Siguradong mananagot silang dalawa dito lalo na at opisina ito ni Mrs. Hernandez. Anong gagawin mo rito? Paano mo natingko yung vase? Siguradong mapapagalitan tayo ni Ma'am Olivia, wika niya na, kinakabahan na rin siya lalo na at ayaw naman sa kanya ni Mrs. Hernandez. Paniguradong mapapagalitan silang dalawa or worst ay may mas gawin pa siya. Lumuhad na si Mia sa kainisa isang pinulot ang mga pira-piraso ng vase at inilagay sa basurahan. Siguradong maghahanap si Mrs. Hernandez ng gamit niya. Tiningnan ni Mia ang kasama niyang babae pero nakayuko na ito at pinaglalaroan na ang mga daliri niya. Linisin na lang natin, hindi ko alam kung maganda bang idea na palitan na lang natin ito saka hindi natin sigurado kung meron pa ba niyan dito o baka galing pa ito ng ibang bansa. Huwag ka nang matakot, tutulungan na lang kita sa presyo kung magkano. Saad niya dahil naaawa na siya sa itsura ng babae, halatang takot na. What happened? Halos magitla pa si Mia nang marinig ang napakalakas na sigaw ni Mrs. Hernandez. Napatayo siya ng tuwid sa katiningnan si Mrs. Hernandez. Nanlilisik ang mga mata niyang nakatingin kay Mia saka ibinaba ang paningin sa sahig. Oh my God! It can't be! Who broke my vase? Who? Galit na galit niyang sigaw, tiningnan ni Mia ang babaeng kasama niya pero iniwas nito ang paningin sa kanya. Ano, walang aamin sa inyong dalawa? O baka gusto niyo pang pareho kayong makulong at bayaran ang vase na yan? That's my favorite at hindi niyo alam kung magkano ang presyo niyan. Kahit magtrabaho kayo buong buhay dito sa hotel ay hindi niyo pa rin yan mabibili. Halos gumuhit ang litid sa kanyang leeg dahil sa sobrang galit niya. Hinihintay naman ni Mia na magsalita ang babae pero nanigas na lang siya sa kinatatayuan niya nang ituro siya ng babaeng kasama niya. Siya po ma'am, kitang-kita ko. Siya po ang nakabasag. Pagtuturo niya kay Mia, gumapang na ang kaba sa dibdib ni Mia. Paano nitong nagawang ituro siya gayong siya lang itong naglilinis ng nabasag niya? Napailing-iling si Mia. Ikaw, ano ba kasing ginagawa mo sa opisina ko? Sisirain mo ba lahat ng mga mahahalaga sakin? Tandang padamdam. Paano mo mababayaran yan? You witch. Patuloy pa rin ang pag-iling ni Mia. Miss, tell her the truth. Sabihin mo sa kanya kung anong nangyari, please. Bilang niya sa babaeng kasama niya pero umiling ito. Nakita kita kung paano mo binasag yung vase. Nagagandahan ka sa itsura niya kaya hinawakan mo pero nadulas ang kamay mo kaya bumagsak sa sahig at nabasag. Pagsisinungaling pa rin ito, anong nagawa sa kanya ni Mia para idiin pa siya sa kasalanang hindi niya naman ginawa. Willing pa si Mia na tulungan siya nitong makahanap ng kaparehong vase pero bakit binaligtad niya ang lahat? Ikaw talaga na babae ka. Wala ka nang ginawang tama. You bitch. Napadaing na lang si Mia nang sabunutin siya ni Mrs. Hernandez. Anong ipambabayad mo dyan sa nabasag mong vase ko? Hihingi ka sa anak ko. Ang kapal naman ng mukha mo. Buong lakas na itinulak ni Mrs. Hernandez si Mia sa sahig. Muling napadaing si Mia nang tumama sa palad niya ang mga bubog. Dumudugo na ang dalawa niyang palad dahil kung hindi niya ipang-aalalay ang kamay niya sa pagbagsak niya ay susubsob ang mukha niya sa malamig na sahig. Natutap na lang ng babae ang bibig niya nang makita na ngayon ang kalagayan ni Mia. Iyan ang nararapat sa'yo. Kulang pa yan sa nabasag mong vase ko. Kulang ang 1 taon mong sahod para dyan.
At dapat lang nabayaran mo ang binasag mo. Wala kang say sa Hearn. Wala siyang pakialam sa nangyari kay Mia. Nakatusok na ang ibang mga bubog sa dalawang kamay ni Mia at sunod-sunod ang pagtulo ng mga dugo mula sa dalawa niyang kamay. Umalis ka na rito kung ayaw mong itusok ko pa sa buong katawan mo ang mga natirang bubog dyan. Alis! Sigaw pa ni Mrs. Hernandez. Pinigilan ni Mia na hindi siya maluha kahit na nagtutubog na ang mga mata niya dahil sa sakit na nararamdaman niya. Lumabas na siya ng opisina ni Mrs. Hernandez at hindi niya nanilingon ang babaeng nambintang sa kanya. Napangisi naman si Mrs. Hernandez nang makalabas na si Mia. Tiningnan niya ang basag niya ng vase at nanghihinayang dun pero kaya niya namang palitan. Nilapitan niya ang babaeng kasama ni Mia saka nag-abot ng pera dito. Good job, sumunod ka lang sa mga gusto kong gawin at tutulungan kitang makaangat sa buhay. Anas niya, dahil una pa lang ay planado na ang lahat. Kinausap ni Mrs. Hernandez ang babaeng kasama ni Mia na sadye niyang basagin ang vase kapag nakatalikod si Mia pagkatapos ay pagbibintangan niya ito. Nangingiti naman si Mrs. Hernandez, gaya nga ng sinabi niya hindi niya hahayaang sa kanya lang mapupunta ang anak niya. Kung kailangan niya itong pahirapan para layuan si Aiden ay gagawin niya. Linisin mo na nga ang kalat dyan pati ang bakas ng dugo niya. Ayaw ko nang may makita pa akong kalat dyan. Yes ma'am, nakayukong sagot ng babae, naaawa siya dahil sa nangyari kay Mia. Wala naman kasi siyang magagawa, kailangan niya ng pera lalo na at nasa hospital pa ang mama niya. Hindi niya naman alam na magagawa iyon ni Mrs. Hernandez. Ibinalot na lang ni Mia sa tela ang dalawa niyang kamay para pigilan ang pagdurugo saka siya dumiretso sa klinik ng hotel. Mia, may kailangan ka ba? Tanong ni Nurse Celine, napakunot na lang ang noo niya nang hindi sumagot si Mia. Naupo si Mia sa harapan ni Nurse Celine sa kanya inalis ang telang nikotikip sa dalawa niyang palad. Oh my God! Gulat na anes ni Nurse Celine nang makita ang kalagayan ng dalawang palad ni Mia. May mga bubog doon at halos maligo na ang dalawa niyang kamay sa sarili niyang dugo. Napaiyak na lang si Mia dahil kumikirot na talaga ang mga sugat niya. What happened to you? Ano bang ginagawa mo? Just go kang bata ka. Natatarantang kinuha ni Nurse Celine ang pang first aid kit niya saka ang alcohol. Kagat-kagat ni Mia ang pang-ibaba niyang labi dahil sa hapdi. Napaluhan na lang din siya ng buhusan ni Nurse Celine ng alcohol ang mga kamay ni Mia. G niya kasabay ng pagbagsak ng mga luha niya. Pasensya ka na, kailangan nating linisin dahil hindi ko na makita ang mga bubog dahil puro na dugo ang mga palad mo. Naaawa ring wika ni Nurse Celine, nagtataka kung paano bang nangyaring nagkaroon ng mga bubog ang mga palad ni Mia. Walang nagawa si Mia kundi ang tiisin ang sakit na nararamdaman niya habang nililinisan ang mga palad niya at ang pag-alis ng mga bubog nito. Ano ba kasi talagang nangyari? Paano ka nabubog, ha? Pagtatanong pa ni Nurse Celine, hindi nakasagot si Mia. Paano niya sasabihin na itinulak siya ni Mrs. Hernandez? Sinong maniniwala sa kanya kung kaya niyang baliktarin ang lahat? Pekeng ngumiti si Mia saka umiling. Trabaho lang Nurse Celine, tanging sagot niya, napailing na lang si Nurse Celine dahil alam niyang hindi ito ang totoong nangyari. Siguro kung ang isang palad niya lang ang may mga sugat ng bubog baka maniwala pa siya pero yung dalawa. Sapat na para isipin niyang nagkaroon ng pagtatalo. Tiis-tiis ni Mia ang sakit na nararamdaman niya, iniisip kung paano siya makakapagtrabaho ngayon gayong may benda ang dalawa niyang kamay. Nawala na lang ang sakit nang bigyan siya ng pain reliever ng nurse. Salamat, ngiting wika niya. Mag-iingat ka na lang sa susunod, ito mga gamot na iinuman mo, 1 linggo mo yang iinuman. Kapag kumirot, puntahan mo lang ako, tumanggo na lang si Mia, aalis na sana siya pero naisipan niyang manatili na lang muna si klinik dahil wala naman siyang magagawa. Pareho niyang hindi magagamit ang dalawa niyang kamay. Pareho niya kasing nagamit pang tukod para hindi siya sumubsob sa sahig. Nakita niyo ba si Mia? Tanong ni Stella nang makasalubong niya si Annie at Kirsten. Hindi baka nandyan lang yun. Alam mo naman yun, masyadong masipag. Sagot ni Annie, napatango na lang si Stella. Ang alam niya ay naglinis ito sa office ni Mrs. Hernandez pero nakalabas na ang nakasama niya kanina pero siya wala pa rin. Magtatanghalya na subalit hindi pa rin nagpapakita sa kanya si Mia, bago sa kanya yun dahil kapag wala naman ang boss nilang si Aiden ay sa kanya sumasabay ito kumain.
Lumipas pa ang ilang oras hanggang matapos ang shift nila pero walang Mia ang nagpakita sa kanya. Halos maiyak na lang si Mia sa kalagayan niya ngayon, ni hindi niya magamit ang dalawa niyang kamay. Paano siya makakapagluto ngayon ng pagkain niya? Lamandes na lang ang mga luha ni Mia dahil sa inis, kung pipilitin niya namang gamitin ang mga kamay niya paniguradong dadyugo lang ito. Napahiga na lang siya sa sofa, hindi siya makapaniwalang wala man lang pagsisisi sa mukha ni Mrs. Hernandez kanina nang may tungkod ni Mia ang dalawa niyang palad sa bubog. Ano bang nagawa niyang mali sa babae para siya ang ituro nito? Galit na nga sa kanya si Mrs. Hernandez, dumagdag pa ang kasalanan na hindi niya naman ginawa. Malamang, natakot lang ang babaeng kasama niya kaya siya ang itinuro nito. Pero hindi pa rin tama ang ginawa niyang pagbintangan ako. Aniya sa kanyang sarili, kanina pa siyang tanghali nagugutom pero hindi siya makakain dahil sa hindi niya magamit ang dalawa niyang kamay. Kung tatawagan niya si Stella, paano niya ipapaliwanag ang lahat ng ito? Paniguradong magtatanong yun. Ito na ba ang simula ng plano ni Mrs. Hernandez sa kanya? Ang pahirapan siya hanggang sa siya na lang ang sumuko. Nanatili siya sa sofa at kahit na gutom na siya ay wala siyang ginawa. Baka mabasag o masira niya lang ang mga gamit dito sa penthouse kapag pinilit niyang maghanda ng makakain niya. Mia, mabilis na napatayo si Mia at itinago ang dalawa niyang kamay sa likod niya. Kunot-noo namang nakatingin sa kanya si Ace lalo na nang mahalata niya ang pagtago ng mga kamay ni Mia sa likod niya. Anong ginagawa mo rito? Tanong ni Mia, pinipilit na maging natural ang pagsasalita niya. Kanina ka pa hinahanap ni Stella, sinubukan niyang mag-doorbell dito pero hindi ka lumalabas. May problema ba? Kahit na ilang beses niya nang narinig ang doorbell ay hindi na siya nag-abalang puntahan ito. Wala naman, baka wala pa ako kanina. Kanina ka pa raw niya hindi nakikita, hindi ka rin daw sumabay sa pagkain mo ng tanghalin. Saan ka ba galing? Kunot-noo niyang tanong, napapansin niya rin ang pagtago ng mga kamay ni Mia sa likod niya. Sinubukan niyang lapitan si Mia pero si Mia naman ang lumayo sa kanya. Are you hiding something? Hindi niya na mapigil ang tanong. Wala naman, marami lang akong ginawa kanina kaya hindi na ako nakasabay sa kanya. Ano ba kasing meron sa likod mo at hindi mo maipakita? Hindi na natapos ni Ace ang sasabihin niya nang makita niya na ang dalawang kamay ni Mia na may benda. What the fuck, Mia? Mahina niyang mura, parehong nakabalot ng benda ang mga palad niya at may tagos na sa benda ng mga dugo niya. Muling itinago ni Mia ang mga palad niya pero pilit pa rin iyong hinahawakan ni Ace. Naiiwas niya na lang ang paningin niya. Hindi niya naman talaga ito maitatago lalo na at hindi naman ito gagaling kaagad. Answer me, Mia, what happened to your hands? Seryosong tanong ni Mia, kung magsalita si Ace kapag seryoso ay tila si Aiden din. Wala, ano ka ba? Trabaho lang, pagsisinungaling niya. Pilit na inaalis ni Mia ang pagkakahawak sa kanya ni Ace pero mahigpit din ang hawak sa kanya ni Ace. Alam kong hindi lang sa trabaho yan. Hindi magkakasugat ang dalawa mong kamay kung sa trabaho lang Mia. Galit ng tanong ni Ace, namumuo ang galit sa dibdib niya. Inis na inalis ni Mia ang pagkakahawak sa kanya ni Ace saka siya naupo sa sofa. Sinabi nang wala diba? Ayos lang ako, hindi ko naman ito ikamamatay eh. You're lying. Who did this to you? Seryoso pa rin niyang tanong. Nadulas lang ako kanina, may nabasag na vase kaya kailangan ko yung linisin ang kaso nadulas ako kaya naitungkod ko ang dalawa kong palad sa mga basag na vase. Okay na. Patuloy niyang pagsisinungaling. Napabuntong hininga na lang si Ace saka naupo na rin sa tabi ni Mia. Ayaw nang palakihin ni Mia ang gulo dahil kapag nalaman ni Aiden ang tungkol sa bagay na yun ay mag-away pa silang mag-ina at yun ang ayaw niyang mangyari dahil mas lalo lang magagalit sa kanya si Mrs. Hernandez. Let me see, muling hinawakan ni Ace ang dalawang kamay ni Mia at tumagos na doon ang dugo. Kumain ka na ba? Nahihiya man si Mia ay umiling na siya, kanina pa talaga siya nagugutom at kahit kumuha ng tubig sa fridge ay hindi niya magawa dahil baka may mabasag siya. I'll get you some water tapos mag-o-order na lang ako ng pagkain mo. You didn't eat lately, right? Pagtutukoy niya sa tanghalian. Hindi sumagot si Mia kaya sapat na iyon para isipin ni Ace na hindi nga siya kumain ng tanghalian. Gaya ng sinabi niya ay umorder na lang siya ng pagkain. Pinainom niya rin si Mia ng tubig. Nahihiya si Mia dahil lalaki pa ang nag-a-assist sa kanya ngayon. Nang dumating ang pagkain ay sinusubuan na siya ni Ace para makakain siya.
Naiiwas na lang ang paningin ni Mia dahil nahihiya at naiilang siya. Mas okay na lang yata na tinawagan niya si Stella. Kumain kang marami, baka mapatay na ako ng pinsan ko dahil baka isipin niyang hindi man lang kita tinitingnan. Hindi naman ako bata para bantayan pa saka ang aksidente hindi mo naman yan maiiwasan. Ano ba kasing ginagawa mo para madulas ka? Curse. Aniya saka muling sinubuan si Mia. Sabihin mo lang sakin kung may galit ka. Anas ni Mia nang bigla siyang subuan ni Ace ng pagkain kahit na may nginunguya pa. Hindi ka kasi marunong mag-ingat. Ewan ko ba sayong babae ka. Nahihiya man siya ay nagpapasalamat pa rin dahil sa kabutihan ni Ace. Baka mamatay na lang siya sa gutom kapag hindi pa siya nakakain. Bukas ay makakauwi na rin si Kaden pero ganito pa rin ang itsura ng mga kamay niya. Hindi rin siya makapagtrabaho. Ipinaalam naman na rin ni Ace kay Miss Cruz ang nangyari kaya hindi na rin muna siya pinayagang makapagtrabaho dahil baka kapag pinilit niya, hindi lang isang vase ang mabasag niya. Nababagot na si Mia, pakiramdam niya napakatagal ng oras kapag wala siyang ginagawa. Wala na lang kasi siyang ibang ginawa kundi ang tingnan ng orasan. Maya-maya ay kunot-noo niyang tiningnan ang dalawang pulis na naglalakad. Nagtataka kung bakit nagkaroon ng pulis dito, nagkaroon ba ng krimen sa loob ng hotel nang hindi niya nalalaman. Pero mas lalong nagsasalubong ang mga kilay niya dahil sa kanya ang tungo ng mga ito. Tumingin siya sa likuran pero wala naman ng iba dun kundi ang isang malamig na pader. Wala naman siyang nagawang kasalanan pero bakit siya nakakaramdam ng kaba? Tiningnan niya nang nagtataka ang dalawang pulis na huminto sa kanya. Kayo ho ba si Mia Morales? Pagtatanong sa pangalan niya, naguguluhan man ay tumango rin. Ako nga ho, may problema po ba? Sa presinto na lang po kayo magpaliwanag ma'am, may reklamo po laban sa inyo. Ipinusas na sa isa niyang kamay ang pusos. Nagpupumiglas naman si Mia dahil gulong-gulo siya sa mga nangyayari. Ano po bang nagawa ko? Anong kasalanan ko sir? Tanong niya na sa mga ito, alam niyang wala siyang ginagawa kaya bakit siya pinupusasan ng mga ito. Pasensya ka na ma'am pero kailangan yung sumama sa amin. May reklamong inihain sa inyo kaya kailangan ka naming makausap sa presinto. Teka, sandali. Sigaw niya na at pilit na inaalis ang pagkakahawak sa kanya ng mga pulis pero masakit at sariwa pa ang mga sugat niya kaya wala siyang nagawa nang may pusos na ang mga kamay niya. Dahil sa ayaw niyang sumama sa mga ito ay sa pilitan nila itong itinulak. Teka lang naman ho, sabihin niyo naman sakin kung anong nagawa kong kasalanan. Nakikiusap niya ng saad sa mga ito. Sa presinto ka na lang magpaliwanag miss at sumama sa amin ng maayos nang sa ganun ay hindi ka na namin masaktan. Walang maintindihan si Mia sa lahat, paanong may nagreklamo sa kanya gayong wala naman siyang maalalang may tinapakan siyang ibang tao. Ace, tawag niya rito nang makita niya ito, halos lahat ng mga empleyado ay nakatingin na kay Mia. Nagtataka kung bakit nakapusos ito at may kasamang dalawang pulis. Kunot noong tumingin sa kanya si Ace at nang makita niyang sa pilitan na hinihila si Mia ay mabilis siyang tumakbo papunta rito para harangan ang mga pulis. Teka sir, ano pong problema? Bakit niyo ba siya hinihila? Sigaw na tanong ni Ace, parehong masakit pa ang mga palad ni Mia tapos nakapusos naman ang dalawa niyang kamay. May ipinatong na reklamo sa kanya sir kaya kailangan namin siyang huliin. Reklamo? Anong reklamo? Ayaw din nila akong sagutin, Ace believe me wala akong maalala na may ginawa ako. Nasa klinik ako halos buong maghapon kahapon kaya hindi ko alam kung anong nagawa ko. Halos maiyak na saad ni Mia, hiyang-hiya na siya sa mga nakakakita sa kanya dahil malamang iba ang iisipin ng mga ito. Pakawalan niyo siya, huwag niyong hintayin na mawalan pa kayo ng trabaho. Maautoridad na wika ni Ace pero tila walang naririnig ang mga pulis. Paraanin niyo kami sir kung ayaw niyong madamay kayo at isiping kasamahan niya. Para wala na pong gulo, sa presinto na lang po tayo. Hindi niyo magugustuhan sir kapag fiancé niya na ang kumausap sa inyo, seryoso at malamig pa ring wika ni Ace, dahil ayaw tumabi ni Ace ay sinenyasan ng isang pulis ang kasama niya para pigilan si Ace. Leave them alone? Dumagundong ang isang napakalamig na boses, tila ba isang demonyo kung magsalita. Napahinto si Ace sa pagpupumiglas niya nang marinig niya rin ang boses ni Aiden. Aiden, anas ni Ace, diretsyong nakatingin ang mga mata ni Aiden kay Mia at bumaba iyon sa dalawa niyang kamay na nakapusos.
Lalong nanlisik ang mga mata niya nang makita niya ang dalawang palad ni Mia na may benda at pareho pang may bakas ng dugo. 2 araw lang siyang nawala pero ganito na ang nangyayari sa kanya. Naikuyom niya ang kamao niya pero pilit na kinalma ang sarili. Pakakawalan niyo siya o maghihirap kayo habang buhay. Malamig na tinig niyang saad, blanko ang ekspresyon ng mukha, wala kang kahit mababasa at hindi mo makakayanang tingnan siya ng diretsyo. Mr. Aiden Hernandez, tila nauutol pang saad ng isa sa mga pulis. Mabilis na hinayla ni Aiden si Mia palayo sa kanila. Aalisin niyo ba to o ipuputok ko sa mga ulo niyo ang mga nasa bewang niyo? Muli niyang tanong habang nakatingin sa mga baril na nasa tagiliran nilang dalawa. Mabilis na lumapit ang isang pulis para tanggalin ang posos sa mga kamay ni Mia saka siya muling umatras. Aiden, bakit ba hindi mo ibigay sa kanila ang babaeng yan? Tandang padamdam panipik. Sigaw ni Mrs. Hernandez, matalim na nilingon ni Aiden ang kanyang ina na nag-aapoy din sa galit. What did she do again mom para gawin mo sa kanya to? She's a thief. Ninakaw niya ang kwintas ko. Pumasok siya kahapon sa opisina ko at nawawala na ang kwintas ko. Alam mo kung magkano yun. Kahit habang buhay pa siyang magtrabaho dito at ang mga kanununuan pa niya, hindi pa rin nila mababayaran yun. Sigaw niya, nanatiling blanko ang mukha ni Aiden at mahigpit na ang hawak niya kay Mia. Maybe we should investigate about it. Bakit niyo siya kailangang pusasan kung hindi pa napapatunayan na siya nga ang nagnakaw? Tanong ni Aiden sa dalawang pulis, pareho naman silang napayuko ngayon dahil yun ang iniutos sa kanila ni Mrs. Hernandez. Ako nang bahala rito, makakaalis na kayong dalawa at ako mismo ang magdadala sa kanya sa presinto kapag napatunayang may pagkakamali nga siyang nagawa. Pasensya na kayo, sir. Yukong saad ng dalawang pulis saka sila umalis. Ibigay mo ang babaeng yan sa mga pulis Aiden. Kailangan niyang ilabas ang kwintas ko dahil kung hindi, hindi na siya makakalabas ng kulungan habang buhay. Do you have an evidence para patunayan ang ibinibintang mo sa kanya, mom? Siya lang naman ang pumasok ng opisina ko kahapon kaya sino pa ba ang gagawa nun? Siya na ba ngayon ang tagapaglinis mo ng opisina mo? All I know is office ko lang ang nililinisan niya. Mom please, I know you hate her but don't do this. Hilaw na natawa si Olivia, talaga bang nababaliw na ang anak niya at ang fiancé pa nito ang kinakampihan niya ngayon? Sige, bakit hindi natin kapkapan ang mga gamit niya, ha? Mapaghamon na wika nito, tiningnan ni Aiden si Mia, tumanggo si Mia kay Aiden bilang tanda na pumapayag ito sa gustong gawin ni Mrs. Hernandez. Wala naman dapat na itago si Mia dahil wala naman siyang ninakaw na kahit ano. Pumasok siyang walang dala at lumabas din siyang walang dala. Akay-akay ni Aiden si Mia habang naglalakad sila patungong kwarto nila ni Stella. Tinanguan naman ni Aiden si Ace kaya umalis na ito. Nagtataka pa ring nakatingin si Aiden sa dalawang palad ni Mia na may benda. Kiteng-kiti na siyang magtanong pero may oras naman para doon, kailangan nilang unahin ang ibinibintang ng kanyang ina sa babaeng mahal niya. Nangunguna na pumasok si Mrs. Hernandez saka pinagkukuha ang mga damit na nakahanger. Siya ang nagbuklat ng mga ito. Humahanggos naman si Stella nang makarating siya sa dating kwarto nila ni Mia. Are you okay? Nasabi sakin kanina na may mga kasama kang pulis at nakaposas ang mga kamay mo, mahina niyang tanong. Okay lang ako, tiningnan muli ni Mia si Mrs. Hernandez na abala pa ring nagbubuklat sa mga gamit nila. Kunot-noo na ring tiningnan ni Stella ang ginang, anong ginagawa nito rito? Halos magkalat na ang mga gamit nilang dalawa sa sahig dahil sa ginagawa nito. Nanlaki na lamang ang mga mata ni Mia nang makita nilang lahat ang isang napakagandang necklace na nakuha sa bulsa ng isang uniform ng hotel. Nagtataka siya kung paanong napapantay yun doon. Hinarap ni Mrs. Hernandez ang ilang mga nanunood sa kanya saka siya napangisi. Sinabi ko na sa'yo pero ayaw mong maniwala sakin. That woman is a thief at alam kong ginagamit ka lang niya para makaahon siya sa hirap. Ang mga katulad niyang babae ay gagawin ang lahat para sa ikararangya ng buhay niya. Hindi naman na ito ang unang hinusgahan siya ni Mrs. Hernandez kaya sanay na siya rito. Hindi niya na kailangang ipaliwanag ang lahat dahil magpapaulit-ulit lang sila. Mia, tell me what is the meaning of this? Please, bakit na sayo ang necklace ni mommy? Malumanay na tanong ni Aiden, paulit-ulit namang umiling si Mia. Wala siyang kinalaman sa necklace na yan.
Maniwala ka sakin, wala akong kinukuhang kahit anong gamit sa loob ng opisina ni ma'am. Hindi ako magnanakaw. Paliwanag ni Mia. Ito na ang ebidensya diba? Ano pa bang dapat niyang ipaliwanag sa'yo? Sisiguraduhin kung makukulong kang babae ka. Umiling nang umiling pa rin si Mia, wala siyang aaminin na kasalanan dahil wala siyang ninakaw. Kahit na mahirap lang siya, hinding-hindi niya magagawa ang bagay na ibinibintang sa kanya. Believe me Aiden, hindi naman ako nagpunta rito kahapon, manahimik ka na. You should call the police now Aiden. Huwag mong sabihin sakin na kakampihan mo pa ang babaeng yan sa kabila ng ginawa niya sakin. Bakit ho hindi niyo muna siya patapusin sa pagsasalita niya? Sabat na ni Stella, masyado na ang panghuhusga ni Mrs. Hernandez kay Mia. Paano yan mapupunta dyan kung hindi naman na pumupunta si Mia dito? Ni hindi na nga siya natutulog dito kaya paano niya nasabing siya ang nangguwa niyan? Anas niya, natigilan naman si Mrs. Hernandez pero nakabawi rin kaagad. Kung ganun, baka ikaw. Saka alam ko naman nakakampihan mo ang kaibigan mo. Kung hindi siya nagpunta rito, anong ginagawa ng necklace na ito dito? Hindi may mali kasi. Akin ang uniform na yan pero hindi naman ako pumupunta ng office niyo ma'am. Kaya paanong napunta iyan dyan? Nagtataka niyang saad, simula nang lumipat si Mia sa penthouse ay hindi naman na ito pumupunta sa dating kwarto nila ni Stella. Paano ka nakakasigurong hindi siya nagpunta rito kung hindi mo naman siya nakikita minu-minuto? Ha? Nakataas ang kilay niyang tanong. I will talk to her first mom, we'll be back at you later. Sabat ni Aiden sa kahinayla si Mia palabas ng kwartong iyon. Wala na kayong dapat pag-usapan pa Aiden. Habol sa kanila ng kanyang ina, sakto rin ang pagdating ni Ace. Tinanguan ni Ace si Aiden na tila ba nag-uusap ang kanilang mga mata. Don't worry, ako mismo ang magdadala sa kanya sa presinto. Muling inakay ni Aiden si Mia sa paglakad, anong kahihiyan na lang ba ang nararanasan niya? Sir, bakit siya kailangang idala sa presinto? Wala naman siyang kinalaman dyan Wika na rin ni Stella, kinakabahan sa mangyayari sa kaibigan. Tahimik lang naman na sumama si Mia kay Aiden, wala siyang dapat ikatakot dahil hindi totoo ang ibinibintang sa kanya. Nagtataka pa siya kung nandito na kaagad si Aiden kung bukas pa dapat ang dating nito. Napakaraming nangyari, nawala lang si Aiden ng ilang araw pero ang dami nang nangyari na hindi niya alam. Pumasok silang tatlo sa opisina ni Aiden, ibinaba ni Ace ang isang tablet sa kamay planidon. Napapailing na lang siya habang nakatitig sa tablet habang nakakuyom na ang kamao ni Aiden. Tila nag-aapoy na ang galit sa dibdib niya. Nagtataka naman si Mia kung ano bang pinapanood nilang dalawa. Maya-maya ay napapikit na lang siya nang magulat siya. Sunod-sunod na inihagis ni Aiden ang mga gamit niya sa lamesa, nagkalat ang mga papel sa sahig at nabasag ang ilang mga babasagin. Nag-aapoy ang dibdib niya sa galit at tila makakapatay na siya ng tao ngayong oras dahil sa napanood niya. Nagtatakang nakatingin si Mia kay Aiden. Ano bang mga pinanood nila para magalit siya ng ganyan, halos lumalabas ang litid sa leeg niya dahil sa pagpipigil niya ng galit. Ang mga kamao niyang nakakuyumos. Nang mapatingin si Aiden kay Mia biglang nagbago ang ekspresyon ng mukha niya, mula sa galit niyang mukha ay naging tila malambot ito. Napahilamos na lang si Aiden sa kanyang mukha sa kanya nilapitan si Mia at hinawakan ang dalawa niyang kamay. Maingat niyang hinahaplos ang dalawang palad ni Mia. I'm sorry, I'm really sorry Mia. Hindyang tawad niya, naguguluhan naman si Mia kung ano bang ikinakahingi ng sorry ni Aiden. Gusto ni Aiden magwala, gusto niyang ilabas ang mga galit niya pero mas gusto niya na lang makasama si Mia at humingi ng tawad ng paulit-ulit. Tiningnan ni Mia si Ace at nakaharap ito sa bintana habang nakapamaywang ang dalawa niyang kamay. Halatang malalim din ang iniisip dahil kunot na kunot ang noo. Hindi ko alam na ganito na pala ang nangyayari sa'yo, hindi dapat kita iniwan dito ng mag-isa. Aniya pa, mas lalo tuloy naguguluhan si Mia kung ano bang nangyayari. Anong meron sa video? Nagtatanong ang mga mata niya pero tanging buntong hininga lang ang narinig niya kay Aiden. Maya-maya ay may bigla na lang pumasok ng opisina ni Aiden at pabagsak pa niyang binuksan ang pintuan. Isuko mo ang babaeng yan Aiden, hindi siya makabubuti sa'yo. Wika na naman ng kanyang ina, napatingin si Mia sa kamay ni Aiden dahil bigla na lamang itong kumuyam na tila ba nagagalit na naman.
Akmang hahawakan sana ni Mrs. Hernandez si Mia nang hamarang sa harapan si Aiden. Don't you dare to touch her again or else, I will forget that you're my mother. May diin at seryosong wika ni Aiden, maging ang kanyang ina ay napaatras dahil sa boses niya. Gusto sanang pigilan ni Mia si Aiden subalit maging siya ay natatakot na pigilan ito. Pekeng tumawa si Mrs. Hernandez kahit nabakas din ang takot sa sarili niyang anak. Kakampihan mo ba talaga ang babaeng yan at itatakwil ang sarili mong ina? Tandang padamdam. I can't believe you Aiden, hindi kita pinalaki para maging ganyan kabastos. Did you really raise me? Sa pagkakaalala ko ay mga katulong lang ang mga kasama ko. Malamig pa rin niyang aniya. Huwag mong iligaw ang usapan Aiden, give me that woman at ako mismo ang magdadala sa kanya sa mga pulis. Kung hindi mo lang sana pinaalis ang mga pulis na nandito kanina, nahuli na sana siya. Sinasabi ko sa'yong hindi makakabuti sa'yo ang babaeng yan. Ipapahiya niya ang pangalan mo, ngayon pa lamang ay nagagawa niya ng magnakaw kaya paano pa kapag nasa sarili mo na siyang pamamahay. Goddamn it, sigaw niya, sesabog na siya sa sobrang galit. Gusto niyang manakit pero ina pa rin niya ang nasa harapan niya, ina pa rin niya ang kausap niya. Sigaw ni Mrs. Hernandez nang tabidin ni Aiden ang vase na malapit sa kanya dahilan para mabasag ito. Maging si Mia ay napaatras dahil doon. What do you think you're doing? Galit ng tanong ng kanyang ina. Nanlilisik ang mga mata ni Aiden. I should be the one who asking you that mom. What do you think you're doing? What Mia have done to you para pahirapan mo siya? Tandang padamdam. Galit na galit niya talagang sigaw, na ikukuyong niya lang ang mga kamao niya dahil pinipigilan niya ang sarili niya. Natatakot pa rin siyang saktan ng ina. Ipakita mo sa kanya. Utos niya kay Ace na nasa likuran niya lang. Kinuha ni Ace ang tablet na nasa lamesa ni Aiden saka ito pinakita sa ina. Nagulo na lang ni Aiden ang buhok niya. I think you forgot that this is my hotel mom, you forgot that every corner have Ace TV. Natigilan naman ang kanyang ina habang pinapanood ang nasa TV. Hindi niya na-made at tago ang katotohanan. Binuksan ni Ace ang pintuan sa kanya hinayla ang babaeng nakasama ni Mia kahapon sa opisina ni Mrs. Hernandez. Nakayuko na ito at naiiyak na rin. Why did you do that? Malumanay na tanong ni Aiden, pilit na kinakalma ang sarili. Hindi nakapagsalita si Mrs. Hernandez dahil hindi niya na alam kung ano pa bang ipapaliwanag sa anak. Anak, answer me mom. Why did you do that? Hindi niya na makapaghintay na tanong, napapikit na lang si Mrs. Hernandez nang muling tabidin ni Aiden ang ilang mga gamit na malapit sa kanya. Napapatakip na lang din sa tenga niya si Mia dahil sa gulat niya. Gulo-gulo na ang buhok ni Aiden, diretso niyang tiningnan sa mga mata ang kanyang ina. Bakit mo yun ginawa? Muling napahilamo sa mukha niya si Aiden, lumandes ang mga luha mula sa kanyang mga mata. Paano ba niya sasabihin? Hindi niya kayang makita ang kalagayan ni Mia habang pinapanood niya ang nasa video. It's not her fault kung bakit nabasag ang vase mo pero bakit siya ang sinaktan sinil mo. Look what you did to her. At ikaw, bilang niya sa babaeng nakasama ni Mia, umiiyak na ito at natatakot sa kayang gawin sa kanya ni Aiden. Ako ang nagpapasahod sa iyo rito and you even know that Mia is my fiancé pero bakit mo nagawa yun sa kanya? Bakit ka pumayag sa gusto niyang gawin? I'm sorry sir wala na po kasi akong pamimilian, napag-utusan lang naman po ako para gawin ang bagay na yon. Patawarin niyo po ako, mabilis siyang lumuhad sa sahig at iyak na ito ng iyak. Tiningnan uli ni Aiden ang ina niyang hilaw na natawa dahil sa pag-amin ng babae. You even set her up? Ikaw ang nag-utos sa babaeng ito na ilagay sa damit niya ang necklace mo pero sino bang maniniwala sa iyo ma'am? Hindi na doon natutulog si Mia at kung si Stella naman hindi naman siya pumasok ng office mo para makuha ang necklace na yan. That woman put it there at alam na alam mo yon. Kaya bakit mo siya kailangang pahirapan? Inis na ginulo ni Aiden ang buhok niya, ngayon alam niya na kung bakit may mga benda ang mga palad ni Mia. Naiiyak na lamang si Aiden dahil sa nalaman at sa nakita niyang nangyari kay Mia. Ni walang pinagsabihan si Mia tungkol sa nangyari sa kanya dahil maging si Ace ay naniwala na nadulas lang si Mia. Can you see her? Kita mo ang mga benda na nasa mga palad niya. Gawa mo yun at hindi ka man lang naawa. Gusto mo pa siyang pagbintangan sa kasalanang hindi niya ginawa.
Ano ba ang mahirap para hindi mo siya tanggapin para sakin? Wala siyang ginagawa sa iyo at kahit wala siyang maipagmamalaki I want her to stay with me. Hindi ikaw ang magdedesisyon para sakin. Matigas niyang saad, kahit gusto niyang parusahan ang ina ay hindi niya magawa. Magkakaroon lamang ng issue tungkol sa bagay na yun lalo na at malapit sila masyado sa media. Kahit na galit na siya ayaw niya ng pagkaabalahan pa ang ina. At ikaw, you will pay what you've done. Ayaw ko nang makita pa ang pagmumukha mong yan dito sa Manila dahil oras na nakita pa kita, hindi mo magugustuhan ang gagawin ko. Umalis ka na sa harapan ko, may diin niyang wika sa babaeng inutusan ni Mrs. Hernandez. Nanlilisik ang mga mata ni Mrs. Hernandez na nakatingin kay Mia. Inis na umalis si Mrs. Hernandez, ang plano niyang pagpapaalis kay Mia ay naging palpak. Naiinis pa siya sa babaeng inutusan niya dahil inilaglag pa siya nito sa anak. Sigaw ni Mrs. Hernandez, pinagtatapon niya ang laman ng kanyang lamesa. You will pay for this, Morales. Pagsisisihan niyo ang lahat, inis pa rin niyang saad. Gulo-gulo na ang opisina ni Aiden na akalin mong dinaanan ng bagyo. Nagkalat ang mga nagkapira-pirasong mga vase. Nakaupo na sa sofa si Mia at nakayuko lang ang ulo niya. Iniisip kung ito ba ang mangyayari kapag pinilit nila ang pagmamahalan nilang dalawa. Hindi ito ang pinangarap niya, simple lang ang gusto niya. Ang mamuhay sila ng maayos at tahimik ng taong mamahalin niya. Naupo si Aiden sa tabi ni Mia at hinawakan ang dalawa niyang kamay. I'm really sorry for what happened, Mia. Wika ni Aiden, hindi alam kung ano pang aabutan niya kung bukas pa siya nakauwi. Mabilis niyang tinapos ang dapat niyang gawin doon, kaya pala Katie na siyang umuwi dahil may mga nangyayari na pala sa loob ng hotel niya. Hindi mo naman kailangang humingi ng sorry wala kang kasalanan saka don't worry I'm okay. Paano ako hindi mag-aalala? Look what happened to your palm. Napatingin naman dun si Mia at bahagya lang nangumiti. Kahit ano yatang sakit kaya niyang tiisin kung maipaglalaban niya naman ang taong gusto niya. Okay lang, hindi naman masakit And do you think you can work with that situation? Hindi ka nakakain kahapon ng tanghalin dahil hindi mo magamit ang mga kamay mo at hindi ka pa kakain ng dinner kung hindi pa ako nagpunta sa iyo kagabi. Bakas din ang pag-aalala kay Ace, kahit na gusto niyang magalit kay Mia dahil hindi man lang ito marunong ipagtanggol ang sarili ay hindi niya magawa. Masyadong napaka-inosente ng mukha niya. I won't leave you anymore, kung kailangan kitang isama gagawin ko. Hindi natin alam kung anong kayang gawin ni Mommy but I promise you, hindi na ito mangyayari uli. Tipid lang nangumiti si Mia, kailangan pa ba talagang masira ang samahan nilang mag-ina? Hindi yun ang gustong mangyari ni Mia. Maiwan ko na muna kayong dalawa. Anas ni Ace saka lumabas na ng office kaya tanging silang dalawa na lang ang naiwan sa loob. Mangako ka saking hindi ka magsisinungaling sakin. Sasabihin mo sakin lahat ng ginagawa ni Mommy sayo. Hindi alam ni Mia kung maipapangako ba niya yun kung ito naman ang magiging dahilan ng pagkasira ng samahan nilang mag-ina. Hindi niya pinangarap kahit minsan na may masira siyang relasyon ng iba. Please promise me, kailangan pa ba yun? Kaya ko namang iwasan ang mommy mo para maiwasan natin ang gulo. Hindi pa rin natin sigurado. Alam kong ipipilit pa rin niya ang lahat ng gusto niya, napabuntong hininga na lang si Mia, ano pa bang dapat niyang gawin para matanggap siya ng ginang? Pera at kayamanan na lang ba ang basehan ngayon bago ka tanggapin sa pamilya nila? Ganon ba talaga kahirap pasukin ang mundo ng mga mayayaman? Na kahit anong ganda ng intensyon mo ay hindi ka pa rin tatanggapin dahil mababa ang tingin sa mga katulad niya.